So today we'll just recap what has been going on in the ICC and then we can have a discussion right after. Game na? I apologize, medyo late po tayo ngayong araw na ito. I have been very, very busy. And looking into many, many other possibilities. All right, but we'll discuss the politics later on, but that will be based on your questions. So let's begin. So yesterday, we'll just recap the presentation of the prosecution of their evidence. I understand there were at least two speakers. One was presenting on behalf of the prosecution, the other was presenting on behalf of the victim's family. Now, their overall strategy is to create a story. The story should lead to the filing of the case with the trial court, meaning the case will proceed to trial. Right now, the issue that is before the ICC judges, kung ano yung didesisyon na ng mga ICC judges, ay kung sufficient na ang ebidensya para tumuloy sa trial. Kung hindi sufficient, hindi na po sila mag-aabala. Kumbaga, ang tanong dito is, enough ba yung ebidensya para masabing hindi na abala, kailangan ng tumuloy dito sa trial. Ito yung teorya nila is mayroong common plan. Ang common plan na ito nag-umpisa yung behavior ni dating Pangulong Duterte nung siya po ay mayor at binabaklas nila, pinapakita nila kunwari na pinapakita nila yung alleged behavior daw ni Mayor Duterte. May presentation sila ng mga ebidensya katulad ng video na may di umano'y sinasabi siya tungkol sa pag-unalive ng ilang mga targets, alleged targets niya po. Yun. Bukod pa dyan, nagpipresenta sila ng mga sinasabi ni dating Mayor Duterte at nagpipresenta din sila ng mga witnesses tungkol doon sa pag-unalive ng ilang mga victims na ina-allege ng prosecution dito. So kahapon, ina-argue nila na yung common plan ay nag-expand na to a national scale nung naging presidente si PRD. Mayroon silang ipinipresenta na di umano'y memorandum na ginamit yung salitang neutralization of drug personalities na ayon sa mga witnesses ay ibig sabihin nito ay mag-unalive. Mayroong mga witnesses na sinasabi ang interpretasyon nila ng memorandum na ito ay to unalive. So yung may mga specific targets, di umano ang allegation nila ay si dating Pangulo daw mismo ang nagsusulat ng mga listahan na ito ng mga targets. Ang medyo nakakapagtaka ay yung paggamit ng kaso ni Kian de los Santos bilang ehemplo ng mga di umanong mga plano di umano at saka ng actions that were undertaken pursuant to this common plan. Weird yung pagkagamit ng kaso ni Kian de los Santos kasi ang nakikita natin dito ay mayroong enforcement. In other words, nung naging maliwanag na nagkaroon ng intensyon yung mga law enforcers na i-unalive itong suspect nila na si Kian de los Santos, hindi na sila dumaan sa hukuman and instead, base sa kanilang pagkakaintindi ay in-unalive nila itong suspect na ito. Hindi na nila dinala sa hukuman, hindi na nila inaresto. Yun yung ginagamit nilang example. However, yung kaso na ito ay na-file sa hukuman at kasalukuyang nakakulong yung mga akusado dito. In other words, na-convict sila. So, ito ay isang example na yung justice system ginamit against yung mga acts na sinasabi nila constitute crimes against humanity. So, medyo questionable yung paggamit nila ng kaso na ito. So,
Pero ang sinasabi nila, base dun sa structure of power, yung nagpresenta sila ng mga co-perpetrators para maipakita na on the top, si PRD, tapos itong mga nasa baba niya ay co-perpetrators, meaning sila yung nag-execute, sila yung sila ang nagbigay ng basehan para masabi na ang utos ng Pangulo ay na i-execute na pagpatuloy. So, ano ang amount of evidence na kailangan nilang ipresenta? Kasi ngayong araw na ito, nakikita natin na may ilan na mga eksperto. Halimbawa, si former ICC Judge Raul Pangalangan, teacher ko ito by the way, nagsasabi na sufficient na daw ang ebidensya para tumuloy sa trial court, sa trial chamber in this case. So, tingnan natin ano yung quantum of evidence. Ang quantum of evidence, ang tinatawag natin dito ay how much evidence. So, may mga standards tayo. Halimbawa, locally, ang standards to para sa administrative case, mawalan ka ng trabaho, ma-dismiss ka from government service is reasonable evidence. Pagdating sa civil cases, preponderance of evidence, meaning kung sino yung mas mabigat ang ebidensya, yun mananalo, yung side na yon. Pero kapag kulong na ang pinag-uusapan, ang quantum of evidence should be proof of guilt beyond reasonable doubt. So dito sa kaso sa pre-trial chamber, ang kailangan nilang ebidensya ay substantial grounds to believe. Yung anong ibig sabihin ng substantial grounds? Kapag yung pre-trial chamber satisfied na sila na enough para ma-justify ang trial. Kasi ganito yan, ang pre-trial ay kinokonduct para yung mga kaso na mahihina, yung mga kaso ng kulang ng ebidensya, ay hindi natutuloy sa trial para hindi na mag-aaksaya ng pera, panahon, at incarceration nung nasasakdal. Sorry, Eva. It's okay. Come here. Ayan. It's okay, Eva. Hinihigaan na yung charger ko eh. So, ibig sabihin, sufficient ba? Pwede ba? Ma-justify na ba ang isang full-blown trial base dito sa ebidensya na ito? So, ang magdedetermine, syempre, ng sufficiency of evidence ay ang pre-trial chamber. So, pagdating sa trial chamber, ang kailangan ng patunayan ay guilt beyond reasonable doubt. Proof of guilt beyond reasonable doubt. So, ang mga kailangan nilang patunayan, number 1, yung existence ng common plan. Tapos, ililink nila yung sinasabi nilang sufficient evidence na mapakita yung behavior ni PRD nung mayor siya ay the same behavior nung presidente siya at yung mga gawain niya bilang mayor ay na-expand to a national scale nung siya ay naging presidente. Hierarchical responsibility. Ibig sabihin, pinapatunayan nila na may power structure, ang nasa taas ay ang Pangulo, tapos sa baba yung mga chief executors o yung tinatawag na co-perpetrators niya, without whom hindi magagawa ang mga ito. So parang dito sa Pilipinas, ang tawag dyan ay indispensable cooperation. Kung wala sila, hindi makakonsider ito na may krimen o hindi magagawa yung krimen. Tapos magpapakita rin sila ng mga accounts galing sa mga pamilya ng mga biktima para maipakita na ito ay widespread at systematic. Okay. Now, na-achieve ba nila ayon dun sa mga dalubhasa such as but not limited to kay former ICC Judge Raul Pangalangan, there is sufficient evidence kasi nga ang kailangan lang ay may reasonable na ma-argue na yung expense, yung continued detention at yung paggamit ng mga resources ay justified yung sa pagtutuloy ng trial base dun sa ebidensya. In other words, hindi sayang
ang oras at panahon. Yun yung more or less ang ginagamit nilang yardstick, kumbaga, to determine kung tutuloy ito to a full-blown hearing. So tomorrow, ang mag-uumpisa naman po ay ang presentasyon ng depensa. At ang i-argue ng depensa ay, o sige, meron kayong sinabing ganyan, babaklasin niya ngayon. Ito ba ay sinasabi ninyong ebidensya na may common plan? Paano nagkaroon ng common plan? Itong memorandum na to is so vague. Kung subject pa siya to interpretation, ganong katagal nila ini-interpret ito? Number one. And number two, kumbaga, meron ba mga sinabi o meron bang ibang mga documents that would show na itong pag-interpret nila ng neutralization na term is subject also to other interpretations? Ano pa ang pwede nilang gawin? Konteksto. Pwede nilang kasi ang malaking bulk ng ebidensya na ipinipresenta ng prosecution dito ay yung mga salita ni PRD mismo. May isang ang nag-argue na napakagaling dito sa I'm sorry, I forgot her name. Babae na very matatas, matalino, maganda siya mag-explain. At ang sinabi niya, ang speech ni Presidente Rodrigo Duterte at Mayor Rodrigo Duterte tungkol dun sa pag-unalive ay political speech. Meaning, ito ay mga salita ng isang politician para maintindihan ng kanilang mga constituents kung ano ang kanyang pakay. At syempre, this is prone to exaggeration dahil natural, kailangan number one, kausap mo ay constituents mo, kailangan yung kaya nilang maintindihan, mag-grasp nila yung idea, so gagamitin yung language na lowest common denominator, madali intindihin, madali maipakita sa kanila yung outcomes ng mga plano na ito para mapakita rin kung ano ang na ito ay bahagi ng bisyon at ito ay bahagi sa pagpapatupad ng kanilang bisyon, ng shared vision between the leader at yung kanyang mga constituents na nakanais-nais, na ideal. Ito yung gusto nilang outcome. Halimbawa, ang outcome dito ay law and order. Diba? Dapat katahimikan sa kanilang lipunan na hindi matatahimik kung napakarami ng mga kriminal na nandito. Now, tatandaan natin, ang ginagamit ng prosecution na salita ay gumamit common plan, may intention, at ang target nila mga kriminal, mga drug pushers and drug users. Para sa akin, every time binabanggit ng prosecution yon, nawawala yung target audience nila. Kasi nga, mayroong konsepto na tinatawag na self-defense. Dinidepensahan ng Estado at ng mga state actors katulad ng presidente, ng kinatawan ng Estado tulad ng presidente na ang buong pakay dito ay para maprotektahan ang inosente. So yung paggamit ng prosecution ng mga salitang kriminal ang kanilang target, mga drug pushers, drug users, etc. Ang kailangan, nakikita natin na medyo na it's difficult to defend, lalong-lalo na sa ordinaryong mamamayan na manonood nito. So, bukod pa dyan, nakikita natin na ang kailangan posibleng ipakita ng prosecution na ito ang kondisyon, ito ang estado ng Pilipinas noong Mayor si Rodrigo Duterte. Papakita din na not only na kumbaga yung crime rate, yung direct relationship between itong mga drug syndicates at saka yung mga yung safety to the ordinary people, yan, kailangan nila yung mga ganyan. Ipapakita nila yan. Bukod pa dyan, i-explain nila yung konteksto ng mga salita ng Pangulo. I-explain din nila ngayon kung ano ang ibig sabihin ng neutralization. Paano kung may mga ibang mga dokumento that shows that there is a different meaning? What about other witnesses that show a different meaning? So itong mga possible, hindi ko sinasabing lahat yan gagamitin ng defense, posibleng gagamitin ng depensa para masalag o mawala, ma-dispute, kumbaga, yung mga prinisenta nila. So, bukod pa dyan, mayroon ding nagko-contest nung video na di umano'y sinasabi daw ni Pangulo
ano siya, may mga salita siya tungkol sa pag-unalive ng mga tao at saka yung pinag-uusapan yung possibility na on a larger scale they will keep doing it. So kino-contest nung naturang tao na nag-take ng video na yon yung mga lumabas na conversation sa video na yon at ina-assert niya kanya yung video na yon, ginagamit ito ng prosecution, pero at no time was there that sort of conversation. So mahalaga yon. Although since object evidence siya, mas maigi kung maipresenta nung tao na nag-take nung statement na yon o nag-video nun, maipresenta niya yung kanyang video. So yun ang i-expect natin sa depensa. Well, bukod pa dyan, of course, naghahanda or ihanda na ng depensa ang unang-una i-contest nila kung yun yung pakay, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na mga salita, unang-una ano yung konteksto? Yun ba ang pakay niya? Political speech ba ito o pangako? So, mayroong mga ganyan. Posibleng magpresenta o maganda kung magpresenta sila kung ano yung kultura sa Pilipinas, bakit ito katanggap-tanggap. Presenta nila kung ano ang estado ng Davao at saka ng Pilipinas at the time na sinabi ni Pangulong Duterte ito. Sabi ni Chino, Maharlika will invite Trixie here in LA. Boom. Really? That would be good. Sabi ni Tatay Strauss Fernandez, it would be embarrassingly unjust for the ICC judges to proceed with the case based on shallow allegations and use them as prima facie evidence for crimes against humanity, proving the rumor that they've been... The rumor, well, a rumor should not be given the kind of attention it might be getting right now. But I appreciate yung irony, no? Kasi yesterday nga, mayroong nag-press conference at isa doon sa mga alegasyon ni na Attorney Baligod, Levi Baligod at ang mga 18 mga Marines ay ang mga investigador, iba ang investigador kaysa doon sa prosecutors. Ang mga investigador ay posibleng hindi masinop sa kanilang pag-iimbestiga at sila po ay na direct in a certain way which would be unfair to the accused. Okay? So, and yes, mahalaga po rin yun na maipresenta yan nang sa gayon makikita din ng pre-trial chamber na ang manner in which this case had been treated. So tandaan po ninyo, maaari pang ipresenta ni Attorney Kaufman kung hindi pa napipresenta yung bakit biglang na-file itong investigasyon na ito? Bakit biglang inadmit para tumuloy sa trial magkaroon ng investigasyon na ito? May mga aligasyon laban kay Mr. Karim Khan na yung prosecutor na sa ngayon ay isinantabi muna at iba ang inassign na prosecutor. So itong mga ito ay maaaring ipresenta ng depensa. Sabi ni Space George, allegations of random Marines versus the actual videos of PIDUTs na his cook. Unfortunately, Space George, you cannot make that conclusion without seeing what the defense is going to produce. Halimbawa, kung maiproduce nila ang isang affidavit ng tao na di umano'y nag-film o responsible for creating that video at pinabubulaanan niya na ito ay totoong video at posibleng pinakialaman, mayroong dinagdag o subject of manipulation, then maneneutralize yan. So, to use a term. So, mahirap magsalita ng tapos. Although naiintindihan ko kung bakit yan ang ginagawa mong conclusion. Sabi ni what's up Ilocanians? Ba't di nila ipakita yung mga drogang nahuli nila? Di ba po si Tatay Digong at his time na sobrang daming droga ang nahuli? Because we're not proving that ewan ko, I suppose that might be included.
But we haven't seen what the defense has proven yet or is going to prove. Kasi ang kailangan na gawin ng defense is not to prove the existence or non-existence of this crime, but to neutralize the allegations that they have made against the defense. How they're going to do that remains to be seen. Tignan pa natin bukas. Sabi ni Darrell, yung journalist po na si Ben Teshorna is currently coordinating with Attorney Delgla to clarify na yung video niya ay walang kinalaman si EJK. Pinag-execute na po siya ng affidavit. Well, maraming salamat po. This is important information, pero I would prefer to not highlight it right now in order for the other side, for the prosecution side to be, how do you call this? Given, kumbaga, they will have less time to try to figure out how to neutralize that particular statement. Sabi ni Justin, NUP just made a statement, teka, mamaya na po yan. We're talking about the ICC. But thank you very much pala for your support. Sige, basahin na nga rin natin kasi meron siyang padala. Its members will most likely not vote in favor of impeachment against VP Sara unless new evidence emerges. That's a very, very safe statement. Diba? There's still leaving room para may, kunwari may maipresenta na ebidensya dyan, then pwede silang magbago ng isip. Okay, ganito ha. Can we please diminish? Wag naman masyado yung mga hypotheticals. Kasi kailangan kung kumbaga nakakapagod on our part. We cannot provide you an answer for every possibility in the universe. Kaya yung mga, paano kung ganito, paano kung ganyan. Kailangan kung magtatanong kayo, yung medyo within the realm of believability, within the realm na kailangan, yung kumbaga reality na mayroong possibility na mangyari ito. Sabi ni Dux, wala na bang flood control hearing sa Blue Ribbon Committee ngayon na may bagong witness? Actually, tapos na po kasi dahil mayroon na pong draft report. Gayon pa man, nothing stops the Blue Ribbon Committee from reopening the case. Pwede naman natin silang i-judge pag hindi nila ini-reopen yan. Sabi ni Ray Liam, I don't see the prosecution winning on pre-trial stage without showing evidence na directly si PRD ang may utos gumawa ng mga krimen. Opening statement made by Attorney Kaufman is crucial to portray PRD's background and his way of thinking. Yes, but they still have to meet the evidence that was presented by the prosecution. Sabi ni Den of Thieves, tanong ko lang po, meron po bang bansa somewhere in Africa na tatanggap ng kaso against corruption dyan sa Pinas para makaganti tayo, ipapadala din natin sila? Sabi ni Digitalian, the videos are just part of the allegations. Yes, they are not yet facts. That's why it's called a trial, because this is trials like to try or to test. So when you subject, for instance, a witness to cross-examination, that is called testing the testimony or the witness. Sabi ni Mohammed, ICC presented storytelling evidence, no data, only a mere made-up story. How can the ICC have dignity if they will accept prosecutors' allegations? Well, like I said, reasonable evidence lang po ang kailangan nila. So that might be a very, very low bar here. Kasi ang kailangan lang i-justify ay yung pagtuloy nito sa trial chamber. Good morning kay Baby 10. Good morning, go, go, go daw. Maraming salamat po. Sabi naman ni Miss Rain, nag-press con po si Sen Aimee, gusto niyang imbestigahan ng 18 explains. Actually, gusto niyang imbestigahan yung mga alegasyon ng mga dating Marines. Kasi seryosong mga alegasyon nito ng korupsyon na mayroon pang involvement ang mga investigador, di umano, mga investigador ng ICC, di umano.
Sabi ni Chino, thank you very much. Maharlika, she's traveling with Loke, nasa Austria, but you'll be my guest working on it here in Maisug, LA. Oh, and when will this be po? Sabi ni Arche Salazar, baka isama din yung mga nakadusot na droga na nakalagay sa magnetic lifter at i-connect si PRD na sangkot doon dahil economic advisor niya si Michael yan. Posible kaya yun na gawing drug lord siya. Wait, masyado ng out of the blue yan. Unang-una, hindi naman iprinisinta yan ng prosecution. Okay? Walang sinasabi na si PRD ay kasangkot sa droga. Walang ganyan. Walang allegation yan sa lahat ng prinisinta ng prosecution. Will they try to present that at the trial? We don't know, but it is so far-fetched and will require a heavier quantum of evidence. Remember sa trial court, kailangan magpresenta ka ng evidence that will constitute proof beyond reasonable doubt. So, hindi ko alam nyo sa totoo lang, napaka far-fetched ng teorya na yan na hindi man lang yan na hindi yan nagbunga ng kaso in any proceeding. Mga ginagamit yan doon sa pagtatanong sa Quadcom, pagtatanong doon sa Senate inquiries, pero hindi siya nagbunga ng kaso. At least not kay PRD. Sabi ni Curvature, kunwari pong inaituloy ang trial, may pagkakataon po ba na ma-dismiss din ang sa kalagitnaan? Maaari, mayroong mga kaso dun sa, may mga ibang kaso na yung iba, umpisa pa lang na-realize ng trial chamber, teka, parang walang ebidensya talaga ito, so na-dismiss kagad. It's possible then, if there is a presentation of exonerating evidence, the moment makita yung exonerating evidence na yun, i-dismiss yung kaso. Di ba magsasalita bukas si Attorney Kaufman? Pwede ba niyang sabihin na yung video dito to? Opo, kasi bukas nga po magpipresenta ang depensa. At bahagi ng kanilang pagpipresenta ay salagin yung mga ebidensya na iprinisenta ng kabila. Sabi ni Andy Diaz, mag-file daw si Trillanes ng cyber libel laban doon sa 18 random Marines. Hindi sila ramdam, pero hindi random. Okay? Bakit magiging random yung mga ganyan? Okay? Well, malaya naman si Senator Trillanes mag-file ng kanyang reklamo. It must be substantiated by evidence at kailangan it is within the, kumbaga, reasonable siya. I'm sure alam ni Senator Trillanes na siya ay isang public figure kahit hindi na po siya opisyalis ng gobyerno. And therefore, mas mataas ang tinatawag nga natin na burden of proof na on his part to show na mayroon ditong malicious intent sa pagsabi ng mga Marines na siya ay kasangkot. Mababaw po yata ang opening ni Kaufman. Sino may sabi at ano ang basihan ninyo para sabihin malalim o mababaw? Diba? You can't just toss a statement like, ay mababaw yata. Paputunayan mo yan. What is your premise? What is your evidence to indicate that? Sabi ni Rain, pwede po ba magamit ng evidence yung picture ng kapatid ni Shira magkaibang tao? I'm not sure if pictures will be sufficient. Kasi remember, meron silang presumption of regularity, may presumption na sila ay nagsasabi ng totoo. So para masalag niyan, kailangan convincing yung evidence mo na ito ay magkaibang tao. Hindi ko po kilala si Miss Regina Lay at ang kanyang ginawa. Pasensya na po. Hindi po lahat ng mga incidents o napag-uusapan sa sa social media ay nababasa natin. Like I said, kauuwi ko pa lang po. No, I've been working all day. Sabi ni Skyro, sabi ni Colmenares, mababaw daw sa BNC interview. So, yung opinion ni
Attorney Choi Colmenares is also your opinion. O ano yung basis niya? Diba? So, kung kayo ay mag-express ng opinion ng ibang tao, ina-acquire ninyo yung kanilang belief. So, kung ina-acquire nyo yung kanilang belief, ano po yung ginamit ninyong basehan? Sabi ni Phoebe, haharap po ba sa pre-trial yung mga artistang binitbit ni Conti sa The Hague? Hindi po sila magpipresenta ng mga witnesses dito sa pre-trial. Tulad nga ng sinabi ko, yung sufficiency of evidence ay reasonableness lang halos ang kanilang standard. Actually, hindi ko tinanong kung sino nagsasabing mababaw ang opening statement. May isang nagsabi, ikaw pa rin pala yun, na mababaw daw sa BNC interview. So, yun na nga. So, bakit nyo nga sinasabi yan? So, if it wasn't a question, what was it? Sabi ni Pinky Pop, bakit walang Filipino lawyer si Duterte? That's former President Duterte to you. So, there are very few Filipino lawyers who are accredited to appear before the ICC. So, the way I understand it is he is simply getting lawyers that have more experience or a lot of experience. Sorry, it's not a comparative thing. A lot of experience in appearing before the ICC. Bakit inalaw ng ICC ang pag-conceal ng identities ng mga victims or witnesses? How can they validate the authenticity? I think the defense has access to the testimonies of these witnesses. So di ko alam kung even the defense will be given redacted statements. I don't think so. So the defense will be able to see it. Tayo, the rest of us hindi. So sa pre-trial, wala pong presentation ng witnesses. Sinubmit po yung kanilang mga affidavits. At yun yung mga dokumento na yun ay magiging bahagi ng record at maaaring basihin ng mga ICC judges yung kanilang desisyon dun sa mga sinumite na yun. Can the defense use the videos after March 11 where people came out in different parts of the country and called to bring PRD home? Yun ang real public outcry. I don't know if that would be considered relevant to the defense's case. Parang we have to wait and see kung ano yung kabuuan ng depensa kay PRD. Sabi ni Ruel, sa bagong pasabog ng Marines, pwede ba itong gamitin sa depensa sa ICC na nabayaran ng mga investigador nila dito sa Pilipinas ng $2 million? Posibleng maggamit yan, but it will be really the decision of Attorney Kaufman if it will form part of the defense in chief. Pwede bang gamitin na rason or excuse ang maleta ng basura para wag muna tayo magbayad ng buwis, walang gana, pinaghahati-hatian lang nila ng pera ng taxpayers? Legally, no. Pero kung bahagi siya ng civil disobedience, kailangan malawakan yon. Yung dami ng participants po will be your protection as well. Sabi ni Madjo, crush ko po kayo noon pa. Naks, di halata. Pwedeng pasinungalingan ni Attorney Kaufman yung video. Di ba magsasalita siya bukas? Yes, pwede niyang pasinungalingan yung video. It's not that simple. You're not a judge. Sabi niya, di ba may batas tayo na pwede tayo manghuli as a citizen kung alam natin na may lumabag sa batas? Kung pwede, bakit hindi people of the Philippines versus corrupt officials? Hindi po ganun yon. Maaari tayong manghuli ng kriminal if we catch them in the act or immediately before or immediately after they're committing a crime. So, while they're committing a crime, hulihin mo, go. Pwede yan. Just immediately before, yung mga tipong binasag na yung let's say, yung outer window, tapos papasok na yung kamay mo, immediately before the commission of a crime, pwede mong hulihin yan. Yung mga tipong nakuha na niya yung jewelry, tapos patakbo na, pwede mo siyang hulihin. So, immediately before, during, and immediately after.
or kung may existing warrant of arrest at meron kang hawak. In other words, you don't get to decide who you're going to capture. The decision is made by the evidence, like the person is in the act of committing a crime. Now you have evidence, now you have personal knowledge. Hindi pwede makita kang random, to use the word of the night, congressman hulihin ko to. Jim, ililitis ka dahil people of the Philippines versus you, Congressman so and so, dahil nagnakaw ka. We cannot presume that. Before a warrant of arrest is issued, kailangan nagkakaroon ng hearing to establish probable cause if there is sufficient evidence for the case to go to trial. And an arrest, ang purpose po ng arrest is not to put the person in jail or not just to put the person in jail, but to detain him so that he can be brought before the court. Yon ang purpose ng arrest, for the court to acquire jurisdiction over the person, this person. So ulitin ko, arrests don't necessarily mean na we're putting them in jail. We are bringing them to the jurisdiction of the court. Yun yung mahalaga na part. So, and that is the purpose for the incarceration. It is not a penalty, or at least not yet. It becomes a penalty pag nahatulan ka na.